Magandang hapon, Dante. Nasaan na ngayon si dating Congressman Teves at ito ba ay i-deport o iuwi dito sa Pilipinas? Magandang hapon, June. Batay sa pahayag ng kanyang abogado kanina, ang pinakahuling impormasyon ng kanilang nakuha ay ito ay nakadetine sa Ministry of the Interior ng Timor-Leste at sa ngayon wala daw silang access dito, partikular ang kanyang mga abogado dyan sa Timor-Leste. At doon naman sa issue ng pagpapauwi o extradition, ang DOJ ang inaasahan nating sasagot dyan, pero sa ngayon ay wala pang opisyal na pahayag ang kagawaran. Kinwestiyon ng kampo ni dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Arnie Teves Jr. ang pag-aresto sa kanya ng otoridad sa Timor-Leste kagabi. Ayon sa abogado nito na si Attorney Ferdinand Topacio, naghain ang kasama niyang abogado sa Timor-Leste ngayong araw ng petition for habeas corpus sa korte doon. Kine-question po sa mga hukuman ng Timor-Leste sa pamamagitan ng ilang petisyon. Kasama na po ang petition for habeas corpus. Layo ng petisyon na atasan ang umaresto na ilitaw ang dating mambabatas at ipaliwanag bakit ito dinakip. Kung i-grant po yung writ, dadalhin po sa hukuman si Ginoong Teves at doon po ay kailangang makumbinsi ng mga authorities na umaresto kay Ginoong Teves kung bakit siya inaresto. What is the basis for his detention? At kung siya ay ide-deport, what will be the basis for his deportation? Ayon pa sa anak ni Teves na si Axel Teves, walang naipakitang dokumento o warrant of arrest at persahang dinala ang kanyang ama mula sa tinutuluyan nito. They just picked him up without documents, without warrants, or any form of legal documents. They just came in forcefully. They took him out forcefully. And right now, as we speak, he is still in the immigration building in Timor-Leste, being held illegally by the immigration officers, also surrounded by Timorese police. Samantala sa issue ng posibleng extradition ni Teves, sinabi ni Topacio, hindi ito pwedeng gawin hanggat wala pang desisyon sa hinihinging political asylum ni Teves. Dagdag pa ni Topacio, sa huling desisyon ng Court of Appeal ng Timor-Leste, hindi pinagbigyan ang hiling ng Philippine government na ibalik ng bansa ang dating kongresista. The basis for the denial are three. Number one, that there is grave danger to his life and limb. Number two, that he may be forced to undergo torture or other inhuman punishment. And number three, ay maaring mag-undergo siya ng mga proceedings na maaring magdulot ng injustice sa kanya. Sinabi naman ng asawa ni dating Governor Ruel Digamo na si Mayor Digamo, naghihintay sila kung ano ang magiging kautusan ng Department of Justice o DOJ. Umaasa siya na ito na ang simula ng hinihingi nilang hustisya. I hope and I'm praying na it's really the beginning of what we have been praying for, na mauwi talaga siya at harapin niya yung mga accusations against him. Kinontra din ni Digamo ang pahayag ng anak ni Teves na dinukot ang kanyang ama sapagkat may nauna na niya silang impormasyon bago ito arestuhin. Samantala, inihayag ng Department of Justice o DOJ na wala pang opisyal na komunikasyon mula sa Timor-Leste government kaugnay ng pag-aresto kay Teves. Ayon kay DOJ spokesman Assistant Secretary Miko Clavano, naghihintay sila ng impormasyon sa batayan ng pag-aresto at kung ano ang pamamaraan na gagamitin ng Timor-Leste sa paglipat kay Teves. Dagdag pa ng DOJ, handa ang pamahalaan ng Pilipinas na dalhin pabalik ng bansa si Teves para harapin ang kinakaharap nitong mga kaso. Welcome din sa DOJ ang bagong pahayag ng Timor-Leste government na ayaw na nilang manatili sa kanilang bansa si Teves. June, pinabulaanan ng Department of Justice o DOJ na mayroon daw private jet na naglanding dyan sa Timor-Leste kaugnay dito sa pag-aresto
kay dating Congressman Arnie Teves. At natatandaan ang naging mga mahalagang timeline dito sa pangyayari ay pumasok ng Timor-Leste itong si dating Congressman Teves ng April 2023 at noong March 2024 ay una itong naaresto Juno habang siya ay naglalaro ng golf. At at December 2024, granted yung request ng Philippine government na siya ay i-extradite. Subalit March 2025 o nitong taon lamang ay biglang binaliktad ng Timor-Leste Court of Appeal ang kanilang desisyon at hindi na nila pinapayagang mapauwi ng bansa si Teves. At kahapon nga, May 27 ay muli itong inaresto ng mga otoridad sa Timor-Leste. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa June. Maraming salamat, Dante Amento.